Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at heto, pag-usapan na natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Nagpalabas na po ng official statement patungkol po dito sa issue nitong si self-proclaimed bagman na itong si Madriaga. Eto na ha, malinaw na po ito. Meron na pong official statement talaga na makapagsabi natin na hindi po kinilala ni VP Sara itong bobong bagman na ito, di ba? Pag-usapan natin yan mamaya. At ito, pag-usapan rin natin itong si Liviste, no? Congressman Liviste na ito yung nagtitrending ngayong week na ito, itong si Congressman Liviste kasi po nakikita po ng mga netizen na sobrang matapang itong batang ito. Batang ano pa ito ha? Batang congressman na si Congressman Liviste ay inexpose naman niya ngayon at nireveal niya ngayon na sinabi niya sa sambayanang Pilipino na ito palang si Congressman o Representative Ridon meron po palang insertion. Kaya pala. Ay, Ridon ha? Kaya pala ha, ano ka ha, daldal ka ng daldal sa mainstream media kung saan-saan ka nagpapa-interview. Sagutin mo itong bagong revelasyon ni Liviste na itong si Ridon may insertions pala. Ay, nako. At hindi lang ito ordinaryong insertion ha. Tingnan natin ito kung magkanong insertions po ito ha. Kasi lagi itong si Ridon, maalala ninyo, di ba? Banat ito ng banat sa mga Duterte siya rin pala merong insertion. Bumabanat kayo na kurakot ang mga Duterte, yun pala, meron pa pala kayong mga insertions na dapat ninyong sagutin. Hindi ko sinabing nangukurakot kayo ha. Magtanong lang tayo, anong nangyari dito sa mga insertions ninyo? Di ba? Ito pa. Pag-usapan rin natin ito, no? Itong si Attorney Salvador Panelo, itong batikang lawyer, dating spokesperson at legal counsel ni former President Duterte. Pakinggan po natin ang kanyang reaksyon, opinion, sa nangyari po dito sa pagpanaw ni Yusek Cabral. And at the same time, pag-usapan na rin natin itong mga trabaho ng ICI kung nagagampanan ba nila yung kanilang mga trabaho. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi na ito. Pero bagong lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin pag-usapan itong kay Vice President Inday Sara Duterte. Marami po ang yung mga loyalista, yung mga dilawan, kung ano-ano na namang sinasabi nila dito sa bagong inilabas na statement ni VP Sara. Hindi kasi nila matanggap-tanggap na yung si Madriaga ay sangkatutak na fake yung mga pinagsasabi. Hindi nila matanggap. Kasi lahat na lang ng mga issue nito ni VP Sara ay gusto nila, no, na ma-held accountable itong si VP Sara. Paano yan? Hindi talaga ma-held accountable si VP Sara sa mga bintang ninyo. Kasi po, ang hirap, anong tawag dyan? Ang hirap ninyong dumihan ang isang tao na
tunay na nagsiservisyo. Mahirap yan eh. Kung tutuusin nga, no? Mapapansin ninyo kung kahit saan pupunta si VP Sara sa Pilipinas, lahat ng tao kinakamayan si VP Sara, natutuwa yung tao, sumisigaw yung tao. 'Di ba? Kagaya ng tatay niya, parang rockstar. Kasi gusto ng taong bayan na siya yung maging susunod na presidente ng Pilipinas kasi nakikita ng tao na tunay siya magserbisyo. So kahit anong dumi na ilalagay nyo sa pangalan ni VP Sara, hindi talaga maniniwala ang taong bayan. So ngayon, nung nagpalabas na ng official statement si VP Sara, iyak na naman itong mga loyalista at mga dilawan. Iyak na naman kayo. Ito yung sinabi po ni VP Sara, basahin natin. Official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. Ayan ang sabi ni VP Sara, false accusation. Iyak na naman. False accusation, di ba? Sabi ni VP Sara, I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga. Hindi na naman, itong mga dilawan at mga loyalista, hindi na naman sila maniniwala dito kay VP Sara. Kasi halik sa puwet ni BBM. Halik sa puwet ng mga dilawan. Sarado ng isip, ika nga. Kahit ano pang sabihin ni VP Sara dito, sarado ang mga isip. So, wala talagang relasyon, wala namang ebidensya na makapagpatunay na meron silang transaksyon ni VP Sara at itong si Ramil Madriaga. Kaya nga, hinahamon ko dati itong si Ramil Madriaga, itong kampo nila Ramil Madriaga, ilabas nyo ang ebidensya ninyo sa mga claims ninyo na tumatanggap ito ng pera ng mga drug lords at itong Pogo. Kung wala kayong maibigay, lahat yan propaganda at paninira lamang. Hearsay. Di ba? Nor have I ever given him instruction of any kind. Wala. Wala siyang instruction. Hindi man sila nagkausap. I have never visited him in prison. Kasi sinabi ni VP Sara, hindi siya bumisita dyan sa kung saan nakukulong itong si Madriaga. If you think na si VP Sara ay nagsisinungaling dito, maglabas kayo ng video, maglabas kayo ng ebidensya. Ganun lang kasimple. Di ba? Nor have I spoken to him about anything at any time. Wala. Saan na yung ebidensya ninyo? Di ba? Wala. Next time, ito lang ang maipapayo ko sa sa mga kalaban ni VP Sara. Next time ba, kung gagawa man lang kayo ng kwento patungkol kay VP Sara, kung sisiraan nyo man, galingan nyo naman. Galingan nyo naman. Diba? Galingan nyo naman kasi nabubuking kayo dito. Yung itong mga pinanggagawa ninyo, mas lalong sisikat si VP Sara. At yung mga ginagawa ninyong paninira, mas lalong mamahalin siya ng taong bayan. Kasi nagmukha kasi kayong mga desperado kayong mga kalaban ni VP Sara. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. Siyempre, nakikita naman natin yun, di ba? Yung mga pictures. Lahat yun nagpapapicture lang siya sa mga events Napapicture lang siya. Tapos sasabihin na nyo kaagad na meron siyang transaksyon. Puwe! Ay nako. Ano pang sabi? These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Di ba? So lahat ng mga pictures na nakikita nyo kay Madriaga na malapit ito kay VP Sara, lahat yon ay parte ng event. Nakipicture. Nakipicture lang. Na naman kayo?
Gumagawa pa kayo ng istorya, wala naman kayong ebidensya. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusation. Tama ka talaga, BP Sara. Diba? Isa ring gunggong at bobo itong lawyer ni Madriaga. Akusa sila ng akusa na wala naman silang ipinakita na mga ebidensya. Di anong tawag mo sa lawyer na yan? Anong tawag nyo? Di, liar. Lawyer, liar. Ay nako. Galingan nyo naman, attorney. Napapahiya kayo eh. Inom muna ako ng tubig. Ano pa dito? Only accusations. Only accusations, bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Diba? Ibig sabihin, Madriaga at itong attorney ni Madriaga, nag-iingay lang po kayo. Kung mag-aakusa man kayo, kung meron man kayong aligasyon, kung wala kayong ebidensya, nag-iingay lang kayo. Kwek, 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 kwek. Ay, nako. Tumpak na tumpak itong mga sinasabi ni BP Sara dito. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation of secure his release from detention. Di ba? Ikaw, Madriaga, meron ka mang criminal charges, ano ka lang, desperado ka lang makalabas. Halata, di ba? Yun ang sabi ko. Di ba? Yun ang sabi ko, yung last vlog ko dito, nung una kong nabalita itong patungkol kay Madriaga, duda ako dito, meron itong, analysis ko lang ito hindi ako nag-aakusa. Siguro, merong nag-offer nito, na duda ko taga Malacanang siguro na sige, dumihan mo ang pangalan ni BP Sara. Anyway, ano ka naman preso ka naman di ba? Ang ibalik namin sa inyo ay babaan natin yung sentensya mo. Basta pagbibintangan mo lang si BP Sara. Baka may ganun ba? Yun ang aking duda. Duda ko lang yun baka may nag-offer sa kanya. Kasi mayroong mga ganyan hindi yan malayo sa katotohanan. Mayroong mga nag-o-offer yan na nangyari na yan dati sa Pilipinas na malaki yung sentensya mo. Example, let us say 30 years ka in prison. May gagawin ka. Titistigo ka kahit hindi naman totoo. Do not worry. Yung mga malalaking opisyalis ng gobyerno, don't worry. 10 years ka lang magsisilbi ka lang ng 10 years instead na 30 years. Hindi, syempre, ikaw, na preso ka, 30 years yung siniserbihan mo, magiging 10 years na lang, papayag ka talaga. Kasi walang mawawala sa iyo Whether itong akusasyon ni Madriaga, ma-proven man o hindi, walang mawawala sa kanya. Kasi kung successful itong akusasyon, aligasyon niya, baka masintensyahan pa siya ng early, di ba? Parol. Hindi natin alam. That's, all analysis ko lang, pagdududa ko lang. Di ba? So, same. Yan ang sabi ni BP Sara, desperado na nga So, alangan naman maniniwala tayo sa isang preso. Di ba? He is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Part itong si Madriaga para siraan si BP Sara. Ginamit lang si Madriaga. Alam mo ba, Madriaga, anong mas mabuti dyan? Bumaliktad ka. Ito yung payo ko kay Madriaga. Bumaliktad ka.
isa publiko mo kung sino ang may utos sa inyo. Ma-appreciate ka pa ng taong bayan. And at the same time, no, kung ibubuking mo yung sino ang nag-utos sa'yo, marami pang pagkakataon kasi itong si BP Sara sa 2028, kung mananalo ito sa pagka-presidente sa 2028, baka ikaw ay pansinin pa ni BP Sara. Kasi nagsabi ka ng totoo, na ginamit ka lang, may gumamit sa iyo para siraan si BP Sara. You might as well think twice. Ha? Madriaga, mag-isip-isip ka. Kung ako pa sa'yo, bumaliktad ka na. Sabihin mo na kung sinong nagmay utos sa'yo. Yun lang po ang aking makukomment dyan, ha. Kasi po, lagi ko itong sinasabi sa vlog ko na gagawin nila ang lahat para masira si BP Sara, para matalo si BP Sara, o kaya ma-impeach, o kaya kasuhan. Lahat-lahat na lang siguro ng bagay para hindi lang mapresidente si BP Sara. Alam niyo, sa totoo lang, itong mga dilawan ngayon, itong mga loyalista ngayon, takot na takot sila na mapresidente itong si BP Sara. Lahat ng mga naririnig ninyo na mga negative paninira ni VP Sara, lahat yun ay parte yan ng kanilang script to silence sa mga Duterte, para magiba ang kasi wala na sila hopeless na sila, ika nga, itong mga kalaban ni Duterte. Hopeless sila kasi kahit anong gawin nila, hindi nila matanggap-tanggap na kahit saan sila pumunta, ang isinisigaw ng tao ay si Duterte. Yung mga Duterte o si BP Sara. Kitang-kita naman sa social media, di ba? Kahit anong mga post na, unless kung troll na page. Marami dyan mga troll page . Yung mga pages na binabayaran ng mga loyalista at yung mga dilawan. Merong page. Sila-sila rin yung mga nagko-comment para sasabihin sa publiko na sira na yung pangalan ni BP Sara kasi ang daming nagko-comment. Pero troll yun. Hindi yun tunay na tao. Computer lang yun. Para sasabihin ng taong bayan na, hala, siniraan si BP Sara ng mga taong bayan. Pero look at the legit pages. Yung mga Manila Times, kahit nga Rappler na page. Basta may balita patungkol kay BP Sara, doon ipinagtanggol si BP Sara. Wala na talaga. Lahat doon ay galit ng administrasyon. Totoo. Kaya gagawin nilang lahat. They are very afraid na itong si BP Sara ay magiging presidente sa 2028. At having said that, ako po ay nananawagan sa Office of the Vice President na mag-ingat po kayo. Especially si VP Sara, ang seguridad ni VP Sara. Kasi they are doing everything para lang si VP Sara po ay hindi mamuno ng bansang Pilipinas. Gagawin nilang lahat. Kaya po, ingatan po natin. Alam naman po natin, unti-unti na nilang ginagawa ang lahat. At tayo po ay naniniwala sa pagpanaw ni Yusek Cabral ay hindi yun normal. Okay? Meron pa yung dapat imbestigahan. Yung sino pa ba? Ang dami. Di ba? Ang dami tayong mga questions. Bakit si Secretary Bunuan wala na ngayon sa Pilipinas? Saan pumunta? Ang dami. Di ba? Kaya nga sabi ko lahat ng mga involved doon sa flood control anomaly, yung pumunta doon lahat sa Blue Ribbon Committee, mag-ingat po kayo. Delikado po yung buhay ninyo. Yun lang ang aking ma-advise dyan. Okay? Punta naman tayo dito sa laging nagtitrending na si Congressman Leviste. Ito. Itong si Congressman Leviste ay may bagong revelasyon. Itong si Leviste. Lakihan natin. Na ang sabi niya,
ito raw si Ridon na ikanyang in-reveal ay meron ring insertion. Magkano ba? Liviste, sabihin mo sa amin, magkano ang insertion ni Ridon? Kasi itong si Ridon, maingay rin itong si Ridon, di ba? Yung bang mag-iingay ka, galit ka sa mga Duterte, sisiraan mo yung mga Duterte, yun pala, meron kang mga insertions. Kaya bago ka babanat sa kaaway mo sa politika, tumingin ka muna sa salamin, Ridon. Kung nagmumukha ka na ba ng alien. Oo, di ba? Bago ka magbanat sa mga kalaban mo sa politika, tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin. Kung hindi ka na ba mukhang alien. Kasi kung mukha ka ng alien, magpreno ka na sa mga banat mo. Di ba? Hindi ko sinabing mukhang alien itong si Ridon, ha? Mukhang koke. Hindi ko sinabi. Pero siguro naman manalamin siya bago siya babanat sa mga Duterte, di ba? Heto, pakinggan natin itong sasabihin ni Congressman Liviste. Heto, Congressman, pasok! Over the weekend kasi, may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit Sino? Sino yung kasamahan mo? hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na Okay. Ang mga kasamahan ni Leandro dyan sa House of Representatives, pinayuhan siya na, Leandro Liviste, meron ka mang copy sa mga dokumento na nakuha mo kay Yusek Cabral. Bakit hindi mo ito isa sa publiko? Yun ang payo ng mga kaibigan niyang mga malinis dyan sa House of Representatives. Kasi syempre, yung papayo sa kanya, yun talagang walang ginagawang masama. Ang tanong, kung isa sa publiko yan ni Ridon, wala na. Magagalit lahat yung mga naka-insert. Ridon! Ito. Sige pa. banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ay, Terry Ridon! Paging, Terry Ridon. May insertions ka pala, Terry Ridon. Ano ba yan? Sagutin mo ito, Terry Ridon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road Hala! Grabe. Ang galing-galing nyong bumanat kay BP Sara sa mga confidential funds. May insertion pala. 150 million. Wow! Wow! project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Grabe. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Ridon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur, at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na kontraktor. Ridon! Paano yan, Ridon? Makakalusot ka ba dito, Ridon? Ridon! 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 Ay, nako. Ridon! Ridon! Sagutin mo ito!
At yung mga insertions naman ng party lists ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya ako Okay. po, I agree with you, binibigyan din ng perspective. Ito ang insertion ng party list. At sinasabi ko lang na ayon sa records, dito sa road projects ng Kamsur, ang 2025 insertion ng Bicol Saro Party List na parehong na-award sa isang contractor. At yan ang example ng buong listahan na pwede natin ma-connect the dots ng mga proponents sa mga contractors. Yes, sir. Di ba? Oh, So yun po ang video. Alam nyo, kaya pala, alam nyo na, totoo talaga yung mga sinasabi nila na kung sino yung maingay, kung sino pa yung maingay, yun palang may tinatago. Ay, nako. Kaya tandaan nyo tandaan nyo ito. Meron tayong makukuha na lesson dito sa ginawa ni Leviste. Bantayan nyo. Ito lang yung masasabi ko sa inyo sa Donmar TV. Bantayan nyo itong mga government officials kung sino yung maingay. Kung sino yung mga maiingay, yun po yun. Yun po yun. Alam nyo na. Diba? Nung high school pa tayo, yung nasa klase pa tayo noon, di ba? Kung sino yung mga kaklase natin na mga maiingay na namimintang sa mga kung ano-anong sip-sip nila sa mga guro, ayun yung may ginagawang masama. Di ba? Yung mga matatahimik lang sa klase pero meron namang ikabuga. Pareha lang yan dyan sa House of Representatives. Kung sino yung mga maiingay, yun yung mga may ginagawang kabalastugan. Di ba? Yan. Yeah. Ito. Tahimik lang ito. Itong batang si Leviste, tahimik lang yan. Kinukuha lang ang kanyang opinion at syempre, hindi ito basta-basta na nagsasabi ng anong tawag dyan? Aligasyon at akusasyon kasi po tahimik lang pero kapag magsalita itong si Leviste meron namang ikapakita na ebidensya. May dokumentong naka-support sa kanyang mga sinasabi. Yung iba dyan, hanggang ingay lang kahit walang mga dokumento at ebidensyang nakasuporta. Ito. Kayahin nyo ito, itong congressman na ito. Matalino pa. Brave pa. Bago magsalita, may supporting documents. Palakpakan. Palakpakan, Leviste. Ito naman ang para kay Ridon. Ay nako, Ridon. Ay nako. Ay nataridon. Sige nga, mag-ano ka. Anong tawag dyan? Mag-explain ka. Ito. Mag-comment kayo Anong masasabi niyo doon kay Ridon sa sinabi ni Leviste? Comment kayo sa comment section. Basahin natin yan. Ito. Panoorin natin itong si dating legal counsel ni former President Duterte sa Malacanang, si Attorney Salvador Panelo, patungkol po sa kanyang opinion, reaction sa mga latest patungkol kay Yusek Cabral at itong ICI. Okay? Panelo, pasok. Ayan. Saan na si Panelo? Ayan, play. Holiday season. I wish all of you Verdi News Channel. Yan. Dami namang intro nito. Second appearance at the Independent Commission for Infrastructure. Cabral was a major player in the flood control scandal. To help us ascertain the impact of her death on the ongoing probe into the flood control anomalies,
will be speaking with former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Good morning, Attorney Sal. Morning, Karen. There were a lot of conspiracy theories about the death of Undersecretary Catalina Cabral. Some were saying that she was murdered, and others were saying that she faked her own death. How realistic are these possibilities? To me, those are irrelevant theories with respect to the demise or the murder of Yusek Cabral. To my mind, given the fact that she is, as you said, a principal player, she knows a lot about the distribution, the assignment of all these flood control projects, then it should have immediately trigger to the minds of those who are investigating, like the congressional investigators, the members of Congress, the Ombudsman, the ICI, as well as the Department of Justice. They should have realized that this woman has to be alive at all cost. So she should have been under police protective custody so that suicide will be out of question, out of the... Oh, pero kaso, binabaliwala ng gobyerno, di ba? Wala sila. Hindi man lang nila pinoprotektahan. Ika nga, sabi ni Remulla, dapat isauli muna yung mga nakaw na pera bago ka poprotektahan. No, di sablay yun. Di ba? Remember, ano ba yung sinabi ni Senator Marcoleta? Di ba? Kung meron pong mag-apply ng Witness Protection Program, proteksyonan ninyo. Di ba? Hindi yung may condition. O, tingnan niyo what happened ngayon dito kay Yusek Cabral. Di ba? Dapat ang gobyerno bantayan nyo itong mga crucial na tao, especially involved in this flood control issue. Bantayan nyo. Bigyan nyo ng proteksyon. Kahit hindi pa nga ito nag-a-apply ng proteksyon. Pinabayaan. Ano kaya ang dahilan? Bakit pinabayaan lang nila? Si Bunuan, lumabas na. Diba? Siya, anong nangyari? Lesson learned. equation, as well as, if you want to put her away, because there will always be security to safeguard her life. So, But the government, apparently, either of gross ignorance, incompetence, didn't even think about it. Or either that, they really want her disappeared, or just parang, out of the... so you're saying, marami pang siguro, at least dun sa mga involved, natuwa. But the government could have done more. They should have secured her in the first place. Not lang done more. Dapat yun ang ginawa nila. Oo, yes. Kasi alam na nga nila na napakahalagang witness ito. Bakit di nila sinecure? Pareho din ni Saldico, pinabayaan nila maalis. They did cancel the passport. Marami silang pinapabayaan. Ay yung mga, like for instance, yung mga witnesses, like sino pa yung isa? Bernardo ba yun? O under police protective custody ba yun? Delikado rin ang buhay nun. Lahat ng mga witnesses that can point the finger to the mastermind or the brains behind all this anomalous projects, dapat sinisecure na nila. Pero apparently, sinasadya nila, tingin ko. Well, yung behavior din ng driver raised a lot of suspicions, especially if you read like online discussions. Yung nag-selfie pa siya, na nandun sa background si Undersecretary Catalina Cabral, how would you characterize that behavior? Kasi yung iba, ang sinasabi, either parang may intention na ipakita o nandyan siya. So could he have been a co-conspirator kung finake niya yung death niya? But right now, he's still a person of interest. Sa akin, yung mga selfie, ordinaryo sa mga driver, sa mga boss nila. Ang sinasabi ng iba, bakit mo iniwan dyan? Yes. Kaya pinaalis ka. Lilinawin natin. Ang reaksyon ni Senado, itong si Attorney Panelo, patungkol po doon sa selfie ng driver na nakaupo si Yusek Cabral doon sa may barrier, gutter. Ang reaksyon niya, natural lang yun sa mga drivers.
Kasi itong si Salvador Panelo, meron ring mga ganyan siya. Meron siyang drivers, ganun. Natural lang yun. Ang nakapagtataka doon, bakit mo iniwanan? Bakit kumpiyansa mong iniwan yung ano mo? 'Di ba? Ganun lang kasimple. Iniwan niya ng driver. Bakit? Yan ang tanong. Pero nandun yung susi sa loob, nandun yung telepono. Ah, Ba't umalis ka? Alam mo hindi mo siya makokontak. correct. Sabi ko, ang tanong ko, since you know her, does she drive? Good question. Parang laging merong driver. And she always uses the DPWH issued vehicle. Kasi if she At the knows time. how to drive, natural. Alam na, baka sinabi Oo ako nang nga. bahala. Parang hindi ko pa siya nakikitang nagda-drive nga. That's a good point. Kasi kung she knows how to drive, talagang sasabihin niya, ganang, ako nang bahala sa sarili ko rito. Oo nga. O, pwede siyang umalis. Pero kung sabi kasi nung driver, nung umpisa daw, may umuupo-upo na sa gilid si Yusek Cabral at inaawat niya at some points. And Naawat? until merong, Bakit? dahil daw Nag-a-attempt na ba? lumalapit na raw sa gilid at sinasabihan daw niya, Yan ang tanong ni Panelo. Bakit mo inaawa? Bakit mo inaawat? Bakit nag-a-attempt na ba? Oh. 'Di ba? Kasi hindi mo aawatin 'yan kung sa tingin mo ay safe lang. 'Di ba? Bakit aawatin mo? Na 'yan ang tanong. Nag-a-attempt na bang tumalon? Oh. Yeah, that is a very common sense na tanong ni Panelo, sa totoo lang. Which is, agree talaga ako dito. Oh, halata na attorney talaga. wag, delikado yan. At umabot sa point na merong police na dumating at pinaalis sila. So, nung next time na bumalik sila, kung sabihan kang iiwanan, nagpapaiwan doon, but you know the behavior already of your employer is not safe or is unusual, parang iiwanan mo pa rin. Meron bang legally liability yung driver for Wala. gross negligence? Baka kung driver ka, di ba? Siyempre, concern ka sa boss mo rin. Kung palapit ka doon sa bangin, ma'am, baka delikado dyan. So, bakit mo naman Oh, pero hindi gagawin yun? bakit mo iiwanan? So, yun ang tanong din ng Kung iba. pinaiwan nga kasi, Oo. halimbawa ako, driver ko, pag sinabi ko umalis ka, magagalit ako pag hindi ka umalis. So, palagay mo ganun na lang Pero yung- dapat, kung ako naman yung driver, pag pinalis ako, alis ako, pero makikita ko pa rin siya. Oo, that's what I was thinking as well. Makikita Kaya ko pa medyo rin siya. unusual dito. But legally, for you, no liability on the part of the Wala. driver for leaving her there. Wala, unless na merong nakakitang tinulak siya. Well, yun yung pinagtataka ng iba, di ba? Baka parang merong foul play. But Interior Secretary John Vic Remulla said that Cabral died because she fell from the side of Cannon Road and there were no signs of foul play inside the vehicle, nor were there foreign DNA under her fingernails. They also ruled out presence of gunshot wounds. But it appears there were several lapses from the time they found the body. Like what? Inurong agad. So, di ba pagka medyo unusual yung circumstances ng death, usually you just leave it as it is. And then you investigate. Kasi kung tinulak siya, siguro those are things they can measure. Yung talon ba, sobrang layo, mukhang tinulak, merong extra force, yung pagbagsak niya. Parang kinuha agad yung body. And the other unusual thing is they turned over all the phones and gadgets to the family right away. So, given all of these lapses, is this just negligence or do you think there's really an effort to also just have all of these lapses para hindi clear sa atin? Number one, there is an autopsy, di ba? Unless you doubt the results of the autopsy, it shows na wala. There's no trauma na indicating na tinulak. Kasi pag tinulak mo yan, hindi ka, halimbawa kayo tutulak, siyempre medyo mag-struggle kayo. Hindi ka papayag. Mag-resist. So dapat makikita yan sa autopsy. Yung pagtulak, either sa likod, sa harap, whatever. O yung paghawak sa kamay. That's number one. Number two, yung sinasabing lapse sa pulis, hindi na ako nagtataka ron. Kulang sa training ng mga pulis, palagi naman ganyan nangyayari sa Correct. crime scene. So it's not unusual just because it involves the flood control scandal. Palagay mo, nangyayari talaga yung mga lapses na ganito. Sa akin, despite regardless the- of everything you said about it, this government should be blamed for that. Correct. Gobyerno may kasalanan yan. ICI, Ombudsman, DOJ,
congressional, sa Senate. Lahat Tama. sila hindi man lang nila naisip. Hanggang ngayon, sana ma-realize nyo, kailangan you have to protect your witnesses Correct. unless ayaw niyong ituro ng mga witnesses talaga yun, the brains behind. Ay talagang magiging deliberate yung mga lapses ninyo. Eh yung phone, considering na dumaan na ngayon sa custody ng family, I think hindi pa siya nababawi. Sinole yung phone, gadgets, and other possessions to the family. Ay titingnan na yun. Oo. Titingnan na ng nasa whoever is interested. Yeah, so exactly. So how does that affect the credibility of the evidence that may be gathered from these phones and gadgets? Insofar as it points to certain things relative to the flood control project, kasi wala na yun. Di wala na. Unless nasisave yun sa main, di ba? Sa cloud or there's a way to investigate yung trace pa rin. But in case nabawi siya, palagay mo ba dapat sa ombudsman siya or sa ICI yung mga phones? Because there's always a danger of whitewashing. Teka muna, was that a crime? Pag hindi crime yan, you have no business, no right to confiscate those properties. So that's also an additional challenge in this di ba? case. So hindi pwedeng ipasabpina or ipa-search warrant. Ay, may crime ba? Wala namang crime doon sa... Well, what about the crime that involves the flood control controversy? Isn't that sufficient enough to require the gadgets and the phones to be subpoenaed? Malabo sa akin yun. Ewan ko kung papayag ang court nun. But ngayon ba mahihirapan na ma-establish yung involvement? Kaya pala, hindi pwedeng ma-confiscate yung laptop. Nahihirapan si laptop at cellphone ba yun? Yun pala yun. Kasi kung crime yung nangyari kay wala namang ebidensyang crime yun, malabo. Pinalabas nila na accident o nagtangkang tapusin ang kanyang sariling buhay. Ni Yusek Cabral, considering she passed away? Hindi naman. Sa tingin ko, kasi may paper trail yan. So, palagay ko, kung interesado, kung gusto, i-prosecute. Pero Christmas na. Sino na ba nakakulong? Kasi sinasabi ni Presidente Marcos Jr. na mag-Christmas sa kulungan. Si Diskaya lang ang nakakulong. Diskaya lang eh. Wala Hindi pang naman- mga politicians. People want members of Congress and the Senate who are involved to be jailed. Saka yung mga DPWH officials. Yeah, Hindi yung outside of government. oo nga. Correct. So, anong palagay mo, bakit nagsalita dati si Presidente at si Ombudsman Remulla that merong mga magpapasko sa kulungan pero wala pa tayong nakikita? We're a few days away from Lahat siya, gaya nung sinabi ko sa'yo. no? Yan ang sinabi ko sa inyo. Binudol nga kayo. Magpapasko na. Pero walang nakulong. Di ba? Kasi binudol kayo nung sinabi ni BBM. Muna tayo mag-usap ng hindi. Yun lang pagsabi niya na yung ini-expose niya, sa tingin ko, kasama yon sa to cover up for anything. Either for his negligence or complicity. Ginawa niya yon na sinisisi niya yung iba para makatakos siya sa responsibilidad. Okay, so yun po ang opinion, reaction ni dating legal counsel ni former President Duterte patungkol po sa issue nitong si Yusek Cabral. Okay, anong masasabi ninyo? Tama ba si Attorney Panelo nung sinabi niya na ang gobyerno ang mananagot dito sa pagkamatay nitong si Yusek Cabral? Okay? Sang-ayon ba kayo na ang gobyerno ang sisihin dito sa nangyari kay Yusek Cabral? Ilatag nyo ang inyong comment dyan at babasahin natin yan sa comment section, okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga first time dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe, no? Para updated kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.